mga ka-TH, welcome back po no mga ka-TH. Nandito na naman po ang inyong bro Alexander no, at magsishare po ako sa inyo ng kaunting kaalaman na naman sa paghahanap ng mga giveaway sa Yamashita Treasure no mga ka-TH. So ang pag-uusapan po natin ngayon mga ka-TH ay ang sign na number 3 sa Yamashita Treasure no mga ka-TH no. So ayan po, makikita nyo po ang number 3 na aking nakalagay dyan no. So yan po ay pag-uusapan natin mga ka-TH no sa ngayon dito sa ating video. Dahil po mga ka-TH, meron pong isa sa mga kaibigan natin ang nakabanggit sa akin ng tungkol sa mga sign na pwedeng makuhaan ng giveaway no sa Yamashita Treasure no. So ito yung isa sa mga kasagutan ko sa kanyang katanungan no mga ka-TH, ang number 3 sa Yamashita Treasure no mga ka-TH. So maraming hindi ko lang alam no mga ka-TH kung alam nyo na ito no, pero isa kasi ito mga ka-TH sa aking mga na-document at isa sa mga marka na successful na ating na napakuhaan ng giveaway no mga ka-TH. At isa rin ito mga ka-TH sa tinuro ng ating magiting na mentor no mga ka-TH, ang number 3 sa Yamashita Treasure sign no mga ka-TH. So itong sikreto na ito mga ka-TH ay ibabahagi ko sa inyo dahil sa ito talaga mga ka-TH ay totoong umiiral, at ito po ay sa tingin ko hindi po alam ng karamihan sa atin mga ka-TH. So ngayon ko lang ito na i-vlog mga ka-TH dahil nga dun sa ating kaibigan no, na nagtanong sa atin ng tungkol sa mga sign ng mga giveaway na pwedeng makuhaan ng giveaway no mga ka-TH pagdating sa mga ganito, sa mga sign sa Yamashita Treasure. So ito mga ka-TH ay magugulat kayo mamaya no dahil sa kahulugan at sikreto ng number 3 na sign sa Yamashita Treasure no mga ka-TH. Okay, so umpisa natin mga ka-TH ang ating pag-uusapan dito sa Yamashita Treasure sign na number 3 no mga ka-TH. Okay. So ang number 3 mga ka-TH no ay literal talaga na ganito. So kapag nakakita kayo mga ka-TH ng ganitong klase ng number 3 no na nakalagay sa bato no mga ka-TH, ang ibig sabihin po nito mga ka-TH ay ang deposito po nito mga ka-TH ay nakalagay po sa isang puno ng kahoy no, di ba? So napakahiwaga talaga ng mga marka na ginawa ng mga Hapon dahil hindi natin akalain na ang number 3 pala mga ka-TH na ganito ang pagkagawa ay matatagpuan ang deposito nito sa isang puno ng kahoy. Halimbawa mga ka-TH, kung kayo ay mag-explore lalo na sa mga tabi ng mga sapa no mga ka-TH no, at nakakita kayo ng ganitong klase ng sign no number 3 na medyo tandaan nyo mga ka-TH, ang pagkagawa ng number 3 mga ka-TH ay ganito, medyo mataba yung sa baba, parang pabuntis no mga ka-TH. So yan ang tatandaan nyo mga ka-TH. Ang ibig sabihin niyan ay punong kahoy mga ka-TH. Okay. So mayroon ako dito mga ka-TH ginawang simpleng ilustrasyon para sa inyo no mga ka-TH, para mas maipaliwanag ko sa inyo ng mabuti. Okay. So dito mga ka-TH, ayan, sa ating pag-uusapan ngayon na sikretong kahulugan ng number 3 sa Yamashita Treasure sign. Okay. So ito mga ka-TH, meron tayo ditong simpleng ilustrasyon no para sa inyo, para maintindihan niyo talaga mga ka-TH. Okay. So dito mga ka-TH ay mayroon akong ginawang counting drawing para sa inyo. So halimbawa na lang mga ka-TH no, nag-e-explore kayo sa sapa no, kaya sa mga ilog mga ka-TH, at ganito ang pagkaporma ng sapa no, medyo nakaganyan siya no, talagang may pa-curve. Tapos mga ka-TH, halimbawa lang
nakakita kayo ng ganitong marka dito sa gilid ng sapa, no, na nakaukit sa bato mga katiits. Ang una-una nyo pong hahanapin dyan mga katiits kapag may ganitong marka, no, kagaya na sinabi ko sa inyo na medyo buntis ang baba ng number 3, no, sa pagkakagawa niya. Ang una nyo pong hahanapin dyan mga katiits ay itong old century na punong kahoy. Dahil mga katiits, no, sa 4 na tao na nag-share din sa akin ng ganitong klase ng plastada ng marker, pare-pareha sila mga katiits na ganito ang karanasan. Ayan. Ang number 3 na yan mga katiits talaga ay tumutukoy sa old century na puno ng kahoy mga katiits. Kaya bantayan nyo palagi mga katiits kapag nakakita kayo ng ganito na number 3, hanapin nyo kaagad ang old century na malapit dyan. Kung hindi nyo makita mga katiits itong puno na yan, dahil kung baka naputol na, ay busisiin nyo pa rin maigi ito dahil maaring nandyan sa puno o kaya nandun pa sa katawan ng punong kahoy na yan ang mga gold bar o kaya ang mga jewelries mga katiits na isinalpak sa puno na yan mga katiits, no. Lalo na kung halimbawa buhay pa ang puno mga katiits at nakita nyo itong number 3 at may nakita kayong malaking puno dyan, no. Lalo na yung mga klase ng puno mga katiits na nagtutubig yung katawan, halimbawa pagka nasugatan siya nagtutubig ganyan. Yan ang maganda mga katiits dahil isa talaga yan sa mga pinaglagyan ng mga Hapon noon, yung mga ganyang klase ng kahoy, yung medyo malalambot at nagtutubig ang katawan, no mga katiits. Pwede rin po sa mga puno ng mangga mga katiits, no, lalo na kung may ganito ay lalong mas maganda mga katiits. Kagaya yung mga kahoy na may butas ang loob, no, alam natin na nagkakaroon ng butas ang loob, no, lalo pag malalaki na ang puno, ay hindi po talaga malayo, no, na mayroon yan laman na gold bar mga katiits, no. Dahil yung isa na nagpatunay nito mga katiits, no, yung isa sa nakausap natin, talagang 3 beses siya mga katiits nakakuha sa ganitong klase ng sign mga katiits, no, giveaway lahat, no, puro sa puno ng kahoy, ganito ang plastada mga katiits. So ang gagawin nyo lang, kaya sinasabi ko sa inyo, busisiin yung maigi ang puno ng kahoy, no, lalo pag century yan, lalo kung kagaya nito makikita ninyo may bukol. Pwede kasing dito ilagay sa may bukol na yan mga katiits, no, dito sa loob ng bukol na yan, maaring nandyan ang kapirasong gold bar mga katiits. Pwedeng pinutol lang siya o kaya kalahati ng gold bar at dyan nakasalpak, no. At pwede rin dito sa puno, no, swerte ninyo kung medyo makatagpo kayo kagaya nito, no, sa drawing ko na 3 pirasong gold bar, kasi yung isa sa nakausap natin mga katiits, no, nakakuha siya ng yung pinakahuli niyang nakuha mga katiits ay ganito, no, 3 pirasong gold bar mga katiits ang natagpuan niya. Pero itong kahoy mga katiits sa sobrang tagal ay nabuwal na ng bagyo, naputol itong part na ito ng kahoy, no, at hindi niya inaasahan nandoon pa mga katiits sa puno. Napakaswerte talaga niya. Ganito po ang plastada sa ganito sa gilid po ng sapa, no mga katiits, ganyan. Tapos medyo pa-slope dito kaunti. Nandito lang yung bato mga katiits, no, na may sign na number 3 at ganyan ang plastada mga katiits, no. Yan. Isang old century na puno lang ang kasagutan dito sa number 3 na sign na ito mga katiits. Wala na po kayong ibang iisipin dito. So hindi ko lang alam siguro sa iba kung may nakaranas ng ibang sistema or plastada sa ganitong number na marka, no, number 3. Pero sa akin kasi mga katiits, isa ito talaga doon sa mga na-document natin mga katiits. Sa Mindanao po, doon sa nakausap po na katiits natin na nag-share ng kanyang karanasan sa pagtitiits ay number 3, no mga katiits, at ang 3 beses niya nakuhaan, yung number 3 na yan ay nasa old century na punong kahoy. So hindi po lalayo dito sa marker na ito. 3 to 5 meters, no mga katiits, nandyan lang ang puno ng kahoy. Siguro kung dumistansya man kaunti, siguro hindi naman masyadong malayo. Basta malapit lang ang puno ng old century na yan na kahoy dito sa marker na yan mga katiits, no. So dito din sa Luzon mga katiits, ganito rin yung isa sa ating natulungan na
na nakakuha ng giveaway sa ganitong klaseng marka. Ang nakuha naman dito mga katiits, mga jewelries no mga katiits, sa puno din ng isang old century na kahoy no mga katiits, na nakalagay po sa maliit na parang banga. Yung maliit lang siya, maliit lang po ang pagkakagawa ng banga mga katiits. At hindi inaasahan natin na mayroon talagang butas yung puno ng kahoy. Ganito rin ang plastada mga katiits, nasa gilid din po ng sapa. May number 3 sa gilid no. Mayroong malaking bato at may nakaukit na number 3. Basta tandaan nyo mga katiits, dapat ang number 3 mga katiits ay ganito. Medyo buntis yung nasa baba niya. Medyo malaking ganyan mga katiits no. Tapos hanapin nyo kaagad ang puno ng yung old century, kahit anong klaseng puno yan, basta century siya mga katiits, sureball yan. So sana meron pang mga natitirang ganitong marker ngayon no mga katiits no. Sana yung iba kasi binabakbak nila itong mga marker, kaya hindi na natin malaman kung ano ang mga nakalagay na marker. Kaya sayang nga lang kung masisira yung mga marker na hindi natin alam yung kahulugan talaga no mga katiits. Hindi natin alam, nandito lang pala sa puno na yan no, di ba? So ganun pa man mga katiits no, ay isa rin talaga ako mga katiits sa naghahanap ng ganitong klaseng marka no mga katiits no. Naghahanap din talaga ako nito kapag ako nag-i-explore, dahil alam ko mga katiits no na ang ganitong marker no na number 3 na ganyan ang pagkagawa ay sa puno talaga matatagpuan ang deposito niyan. So hindi ko lang alam no mga katiits sa ibang katiits natin kung mayroon silang ibang mga karanasan ng ganitong marka, pero sa atin mga katiits, ito talaga ang aking nalalaman sa ganitong klaseng marka, at yan ang sikreto ng number 3 mga katiits. Hindi talaga to sasablay mga katiits, dahil ito ay napatunayan na rin ng mga katiits natin no, na totoo yung ganitong klase ng plastada ng marker na ganyan, number 3 na medyo buntis ang baba no. Yan po ang sikreto mga katiits ng number 3 sa Yamashita treasure sign. Sana mga katiits, kung mayroon kayong mga ganitong klase ng marker no na hindi nyo pa alam, o kaya kung nasira nyo man itong marker na yan at hindi nyo alam kung saan nyo hanapin, ay ganito lang po ang gagawin ninyo mga katiits sa aking sinabi ngayon no mga katiits. Number 3, ibig sabihin yan, sa puno ng kahoy ang deposito mga katiits. Okay, so hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat sa inyo no. I hope na na-enjoy nyo ang simpleng idea no at sikretong isinare ko sa inyo ngayon. At siya nga pala mga katiits, ako ay nagpapasalamat dun sa katiits natin no, sa kaibigan natin na yan na nang dahil sa kanya mga katiits, sa aming pag-uusap ay nagawaan ko ito ng simpleng video no mga katiits para sa inyo. Naalala ko lang kasi mga katiits, dahil dun nga sa pag-uusap namin na mga sign na pwedeng makuhaan ng giveaway no, at naisip ko itong number 3 na ito mga katiits. Okay, so maraming salamat sa inyo mga katiits. Hanggang sa muli no. Wag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Alexander TV Vlog for treasure hunting activities no mga katiits. So hanggang dito na lang mga katiits, at maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat.